Again, lagi lang. Okay, good evening accounting Okay. peoples. Where's Meng? Dikta mga tameng, where are you? Yun. Ito na. So again, this is the second round of our free webinar for Friday. Meron pa tayong 9 p.m. But once again, before we start, sound ano ba tayo? Safe and dry ba tayo ngayon? Pa-type naman ng safe. Dry and cold. Oo, dry. Ano ba? Puro safe o dry lang. Lakas ng ulan. Okay. Okay, for tonight, we will give you another session na pwede nyo ring pagkakitaan or dapat nyong aralin. So, lagi kayo nakapokus sa EU, sa US. But again, kahit sabihin natin ang hirap mo mahalin Pilipinas, pero may opportunity sa Pilipinas. Sometimes, yun ang namimiss nyo. Di ba? Ang sabi ko kanina, if you want to build your 8 to 5, kung may work kayo sa AU, you can do 8 to 5 just to pay your bills, but yung 7 p.m. onwards, you can do local bookkeeping, local. Okay? May pera pa din kayo doon. Okay. So, just to give an overview, si Meng, ay tinakita kami na last year. Pinakilala siya sa akin ni Leanne, and we're able to come up. Even me, I'm using the software for my billing sa client, local. So, meron din kasi ako mga local client na hiring lang. So, tinatanggap nila yung galing sa papakilala ni Luming. But again, I'll let Luming do the talk. So without further ado, take it away, Luming Lim. Okay, good evening everyone. So basically lahat tayo mga accountants, no? And then sino na sinong sinong may experience na with accounting software like Xero, QuickBooks, Q&E, pa-type na lang dun sa ano. Yan, sige. No? Non-accountants. And okay, designed actually si Ujima when we launched this 2014, dinesign namin siya for non-accountants talaga. Kaya karamihan ng mga naging ano sa amin, ang tanong, pwede bang hindi na kami mag-hire ng accountant? Ang dali nang gamitin eh. Doon namin na-realize, teka, hindi naman to meant to replace accountants but to make it easier for everyone. Lalo na sa pagdating sa taxation. Kasi ang complicated ng taxation natin sa Pilipinas. Okay, so I guess yan, so we can begin, no? Yan, so basically, Ujima was designed primarily for non-accountants. Pero nung pandemic, this is actually version 2 na nung pandemic, shift namin yung hindi namin totally pinalitan, pero dinagdagan namin yung functionalities to target accountants, yung mga users natin na bookkeepers, accountants, accounting service providers kasi mas madali for them to use this for their clients. And alam natin mga business owners, even if gusto nila, wala naman silang oras para gawin yun properly for their own company. Yan. So, focus siya sa BIR compliance talaga. Yan. So, ang goal natin, hopefully by the end of the session, alam niyo na gamitin yung Ujima. There are basic concepts that I will present dito na I don't usually do during the demos kasi most of the time hindi rin ganun ka na nagigets agad. Since accountants naman tayo, I think mas madali for us. Kung paano paikutin yung system to capture different types of businesses. Meron kaming mga basic na retail trading, merong gumagamit ng mga associations, yung homeowners associations, may small manufacturing, meron din mga actually, meron din parang construction, may gumagamit din sa hardware, ganyan. So, depende kung paano yung diskarte. So far, nakakayanan naman ni Ujima. Yan. So, basically, from setting up, encoding, hanggang sa paano eventually, based on your understanding and yung workflow na ide-develop nyo on your own, what works best for you, mas-scale nyo yung workflow para makakuha ng clients. Yan. One story lang. During the pandemic, may isang retiree that reached out. Nakita niya kasi yung ads namin. So she tried Ujima. I don't know if nakwento ko yan, Miss Coach. Hindi pa, hindi pa. Retiree siya, accountant. Tapos nakita yung software. Na-curious lang, walang ginagawa ng pandemic. Tinry niya. Sabi niya, dali. Nagkaroon siya ng accounting services. Ah, na-scale niya. Hanggang ngayon, kliyente namin siya. Tapos may mga clients siyang using Ujima. Yan. Tapos, yan. So, ito yung usual na problems, di ba?
ang hirap i-scale ng compliance work. So, yung documents hindi dumadating ng pare-pareho, ng sabay-sabay. Hindi natin alam kung kailangan ba i-type. Ah, yung discarded dito, makikita nyo rin later on, nasa sa inyo and depende sa workflow. It doesn't mean na okay, may client ka na ay kaya nila mag-encode on their own. I-replicate nyo na, papagawa nyo na rin sa lahat ng kliyente nyo. May mga kliyente kasi na hirap din mag-encode kasi depende sa type ng transactions, may mga terms sila na baka iba intindi. So mali yung encoding, magiging doble yung work. So kailangan nyo i-develop talaga yung workflow ninyo dito. Yan. So yung workflow natin, basically client setup. Uy, ba't tumalon? Asan na tayo? Okay. Client setup. So standardize natin paano natin isa-set up. Usually, syempre yung company details. Mamaya papakita natin ha. Company details. May mga configurations na pwedeng i-take advantage. Next is yung chart of accounts. Most of the time ba, you're working with clients na may existing chart of accounts or kayo din yung nagde-design ng chart of accounts for them? Ano po Sige. yung chart of account? Charot. O, iba, hindi alam yung COA. Baka hindi pa alam. Yung mga non-accountant, hindi alam. Okay. So, yung iba, dinidesign nyo, yung iba meron na existing. Okay. Usually existing na. Sige, yun. Okay yun, may existing na. Pero, kailangan pa rin natin i-make sure yung definition ng chart of accounts natin, every account, kung tama yung paggamit. May mga cases kami, may isang tinulungan kaming client, meron siyang 1,200 GL accounts. Kasi, bawat accountant na pumapasok, pumagawa ng sarili nila. Kasi, hindi na naintindihan kung paano gamitin. So, gagawa siyang bago, tapos aalis, tapos pag pinalitan, gagawa na naman ng panibago. 1,200 na ibaba namin to parang less than 100 yata. Oo, yan. Kita natin to. So, in your case, pwede yung gawa ng design. Templates. Tapos, from there, tsaka nyo na lang i-customize per client. At least meron na kayong, yan, again, workflow na pwedeng sundin. Tapos, reuse nyo na lang for other clients. Okay? Now, yung training na to is mostly for freelance accountants, bookkeepers, accounting firms, and accountants ng company. Ang nakikita kong challenge mostly is pag accountant ka ng company na yung company may gustong ipilit, lalo na yung mga owners, no? May gustong ipilit na hindi pwede. Minsan, we can accommodate, minsan talagang hindi pwede. There are really non-negotiables with regards to keeping a proper book. Keeping proper books, no? Books pala yun, maraming libro. Yan. Okay? So, yung training roadmap natin, basically, client setup, transaction recording, review and reconciliation. Mamaya papakita ko how you cross-check different information within the system. Reports, transactions, bank reconciliations. Sadly, sa observation namin, handful lang sa lahat ng mga subscribers namin, handful lang ang nagbabank recon. Hindi ko alam bakit. Plus, ito rin pala observation ko, nahirapan kami kumuha ng feedback sa mga accountants. Baka you can shed some light as accountants also. Sometimes we reach out to accountants kasi we want to know what functionalities pa hinahanap, ano yung nagpapahirap, even with Ujima, para at least magawa namin ng paraan to make it even easier for mga accountants. And then, yan, BIR forms and reports, yung multi-client workflow, pwede natin, siguro later on sa Q&A, pwede natin tignan to some extent. Kasi my background, hindi ako accountant actually, but I do process improvement studies, mga workflows, ganyan. So baka matulungan ko rin kayo on how to standardize your workflows. Okay. Yan. So case study natin, ABC Digital Services. So VAT registered services siya.
majority ba, may mga non-VAT ba? Non-VAT registered na mga companies na hina-handle dito ngayon? Or marami ba? Can we, okay, meron. Yes, wala. Meron din. Okay, sige. Gawin ko ng example mamaya. Basically, percentage tax siya, no? Mostly non-VAT. Non-VAT ba dahil ayaw nyo maging VAT para sa 12%? I don't know kung we can tackle that later on. Yan, so, may corporate clients din, no? Tama. Tapos, yung mga companies na withholding agents, meron din. Mostly micro. Okay. Less than 3M. Yes. Yan. Yes, okay. Withholding agents. Well, I'll show later on paano ano. If you have specifics about yung challenges na gusto nyong ma-tackle, please type it in also para makita ko. And we can tackle it later. So rental payments, syempre magkakaibang withholding tax to. And yun, sa business account. Okay, professional, sige, services. Okay, ito, same lang yan. So basically, we'll go through company details, set up ng chart of accounts. Two very major things dito sa Ujima is you have to pay close attention to the chart of accounts and setting up of your items. Items natin is both goods or services. Okay, I'll show you later paano. Yan, so we'll do a quick demo setting up the client. Okay, asan na yung screen? Okay. So basically, sige, for those of you who want to try later on, sa ujima.com, free lang naman. You can click on Get Started. Tapos, fill upan nyo lang form. Antayin yung email for confirmation code. Then, you can log in na. Okay. So, what does it look like when you log in? If you're a service provider and you have many companies that you handle, pwedeng isang login lang. Tapos, pag marami ka ng companies, pwede ka mamili kung saan company ka magla-login. In our case, magla-login tayo sa ABC Digital Services. Yan. Ang una nyong makikita when you set up your account is Ujima will ask you, yan, yung mga required fields. Okay. I'm sure everybody knows of EOPT. Prior to EOPT, we are required to generate invoices, separate invoices for goods and services. So that's why meron tayong sales invoice for goods and billing invoice for services. Pero dahil sa EOPT, pwede na siya isa. So that's why nag-add kami ng functionality, use sales invoice for services para iisa lang. So normally I encourage or advise na i-tick nyo na lang to para hindi na kayo malito kung saan nyo gagamitin. Okay? Contact information. Ang difference ng contact information and billing information, as practitioners, sometimes tayo yung magsasubscribe ng account for our clients. So, nagsisend kami ng invoices para ma-declare nyo as expense for your practice. So, lalagay nyo dito yung detalye ninyo. Kasi ito yung magiging basis namin on how to fill up yung invoice na ipapadala sa inyo. As you all know, mahigpit na si BIR, tapos ginagamit nilang basis to for pag-exclude or sa filing declaration. Tapos ito authorized signatory para sa mga BIR forms, since we support generation ng BIR forms, pwede mo nang fill upan to para pre-filled na yung forms with kung sino man yung authorized signatory. Pipirmahan na lang nung authorized signatory. Tinatanong sa amin minsan, pwede ba i-upload para digital na rin signature? We don't do that kasi even if sabihin na nating secured, may SSL, etc., lahat ng online, walang 100%. As much as possible, kung umiiwas kami sa possible na breach. So, hindi kami basta-basta nagtatago din ng mga personally identifiable information. Yan. Terms and conditions, since si Ujima pwedeng ipa-register as CAS KBIR.
So, kung i-generate nyo yung invoice ni Ujima as official na invoicing, pwede yung ilagay dito yung terms and conditions ng invoice ninyo. And if nagpa-accredit kayo, bibigyan kasi kayo ni BIR ng ACN, Acknowledgement Certificate Number. This is similar to yung ATP. So, pag nilagay ito, ah, bibigyan nyo sa amin yung ACN, tapos lalagyan namin dito, tapos mag-active na yung BIR CAS. Okay. Then, ito, naka-default na yan. Dati kasi, pag sa billing, magkaiba ng revenue recognition sa services, pwedeng upon billing or upon collection. Dahil sa EOPT, lahat upon billing na. Okay. And then dito, fairly recent update, restrict changes. So, for example, nakapag-file na tayo, like today, may filing na, di ba? July 10. So, alam na natin, okay, as of June, final na lahat yan. Pwede mo nang i-restrict yung changes up till June 30. So pag in-enable natin to, hindi na mapapalitan ng users mo yung even as system admin, yung mga transactions, hindi mo na ma-edit, hindi mo papalitan kasi naka-restrict na siya. This is to protect yung mga naka-file na. Para hindi tayo magkaroon ng discrepancies. For example, ang nai-record nung June as of filing, 250,000 yung sales. Tapos, for some reason, may nag-edit, ginawang 300,000. Alagot ka na kay BIR pag nag-audit sila kasi may discrepancy ka na dun sa ano. Okay. For now, disable lang natin. Okay? So far, may questions ba? Ayan, CAS. Okay. Yes. Yan. Next is yung critical is chart of accounts. By default, meron ng chart of accounts na binibigay si Ujima. Okay. So, ito na lahat yun. Madami-dami din. Ilan to? Mga 50 times 4. Yan. 50 times 3 plus 1. Okay. Ano yung nakikita natin ngayon? So may active and locked accounts. Yung locked accounts, this is used by Ujima to automate some of the entries, especially with regards to taxation. Okay. Pag locked accounts, view lang siya. Compared sa iba, yung iba pwedeng view, edit, deactivate, and delete. Yan. Kasi template nga lang naman to. Kung meron dito na yung iba sa atin OC, ayaw nila masyado madami, gusto malinis tignan yung ano. Pwede yung burahin. So kunyari ayaw nyo makita ito. Pwede yung i-delete. Okay. Ngayon, meron tayong hindi lock at hindi na delete. For example, ito, cash in bank BDO. Bakit? Pag may check mark na siya, hindi na siya na-delete kasi ginamit na natin for a transaction. So, pwede na lang siya i-deactivate para hindi na siya gamitin next time. Pwede mo i-deactivate to. Yan. How to add? So, in this screen, consistent tayo throughout the screen. We call this a listing screen. Pwede mo i-filter by tab. Tapos, itong mga buttons na to add a record, pwede ka rin mag-import. Pag nag-click ka ng import, meron kang pwedeng i-download na template. Yan. Tapos, kung ano yung naka-filter dito, for example, gusto mong i-filter by cash. Tapos, in-export mo. Yung exported CSV file, cash lang siya. Kung gusto mong i-export lahat, alisin mo yung filter, tapos export mo. So, pwede itong gawin once in a while para at least may backup copy ka ng anong mga chart of accounts meron ka. Okay? And to add, dali lang naman, yung account code, name, anong account class ba siya, normally debit or credit, balance sheet or income statement account. So, kunwari, gagawa tayo ng cash in bank, MBTC. Class is cash, nature, debit. Type is child kasi siya ni cash in bank or cash. Pwede. Tapos, FS presentation. So, balance sheet. So, ganun lang kasimple mag-add. Ngayon, later on, I'll tell you how to, madali lang din yung pag-set up ng beginning balances. Journal entry lang naman siya. So, once na-set up na yung name, Ujima, yes. Once na-set up na yung chart of accounts,
you can start, we'll go back to customer vendor. You can set up your items. Okay. Ngayon, may nakaset up akong items dito. By default, when you set goods or services, dito, isa to kung paano ginagamit ni Ujima yung locked accounts. Kasi nagde-default na siya for the benefit of mga non-accountants. Para alam nila kung paano. Basically, ito na yung default. In this case, gusto ko bookkeeping services. Ayoko ng generic na service income. Gusto ko makita, okay, service income ko for bookkeeping. Yan. Yung debit account and yung credit account dito by default, ganyan din. Pwede mo rin palitan. So, pag ginamit mo to for a transaction, ito automatic yung debit and credit and account na gagamitin, GL account. Okay. Yan. So, pag goods siya, itong trial account ko, may inventory module siya. So, when I set up a goods type na item, may ganito siya. Para malaman ng system saan ibubook, for example, ang income summary and cost of goods sold. So, pwede ka mag-cost of goods for, kunyari, pet food or cost of goods na office supplies, ganyan. Kung gusto mo i-further classify para mas madaling ma-analyze sa income statement. Okay? Pag may mali ako nasasabi about accounting, call out nyo pa. Yan. Okay, and then, dito sa item, if you have existing items, pwede rin may template din tayo. Ang sample ng template. Ito, fill upan mo lang. Yan. Kung paano fill upan to, you can go to resources.ujima.com. Type it here din. resources.ujima.com. Yan. Nandito lahat kung paano. Maintaining, locking, how to, nandito lahat. Yan. So far, natatanong na rin to sa may mga users kami na tinatanong kay AI, ChatGPT or Grok, how to. Na-pick up na rin kasi nila to. So, natuturo na rin based dito sa mga instructions dito. Okay. Yan. Then, customers and vendors, may ginawa akong sample customer. Pwede rin mag-import. So, to add a customer, ito lang, fill upan nyo lang. Yung TIN dito, for now, hindi siya required kasi most of the time, pag namamadali, kunyari gumawa ka ng bagong customer, hindi naman alam agad TIN number pero you have to record your transaction. Pero pagdating sa generation na ng forms, BIR forms, may mga forms kasi na kailangan talaga may TIN. So, kailangan, babalikan mo siya para i-complete yung details ng company. Okay? Yan. Dito, value-added tax, withholding tax, reference na lang siya. So, you can come back to it to check yung mga code kasi gagamitin siya later on when you import sales invoices, bulk importing, batch importing. Kakailanganin yung codes. So, dito, reference siya. Pag may mga updates from BIR regarding dito, especially dito sa withholding tax recently, marami-rami mga updates, especially sa mga e-commerce. Ina-update din namin to. Minsan, may nami-miss out kami, magre-request yung user na wala dito, can you add? Na-add naman namin agad. Okay, so nandito lahat yan. Now that we have completed mostly yung company, so may chart of accounts na tayo, items, we can start recording sales invoices. Okay? So far, meron ba tayong questions? Guys, question, nakaka-follow pa ba especially for non-accountant? May natututunan na ba agad as early as now? O nakanganga tayo ano daw? Meron. Okay. Sige, Okay. patay po yes kung nakaka-follow. Pag may question, raise din tayo ng hand para at least for the benefit of non-accountants. Yes, nice. Okay. Yan. Sa transaction flow, when you record... May nag-raise na agad ng hand. Yes. Jeremy.
Sige, Good bigyan evening. natin daan. Good evening, Coach. Yung ano po, yung sa form po yung like BIR form like to yung sa mga forms po if ever mag-ask po si BIR, is it po downloadable po ba or ano? Kasi ngayon po may client po, I mean ano po kasi ako tapos lahat po kasi sinascan po namin yung mga BIR forms. Yeah. Yes. Nade-generate na ni Ujima. Later. Mamaya papakita natin. Makikita niya Ah. mamaya. Okay. Sorry. Thank you. No problem. Yan. So sales, pag nag-generate tayo ng sales invoice kay Ujima, automatic, hindi nakahiwalay yung tagging ng tax, recording, etc. Parang normal siya na pag-generate ng invoice. Tapos si Ujima na gumagawa halos lahat. Basta record mo lang magkano, may VAT ba, wala, anong type ng VAT, etc. Si Ujima na gumagawa nun. Pati yung accounting entries automatic na. Kaya na-generate din natin in real time basically yung reports. So wala tayong batching, posting, ganyan. The reason why walang posting and kasi micro SMEs. Before, ginawa namin yung sa version 1, yung initial design, ginawa namin may approval kasi meron kaming software, two steps parate. Mag-generate ka ng record, kailangan may mag-approve. Pero for micro SMEs, lalo na pag small businesses na ikaw mismo gagawa, ikaw na gumawa, ikaw pa yung mag-approve sa sarili mo, di ba? So tinanggal mo na namin yun. May tanong dito. For customization, ito sa Ujima SA, focus siya more on bookkeeping, accounting. Yung customization namin, nandun sa ERP. Pero medyo malayo yung price point. Siguro pag may time, I can show you quickly ano yung difference na netong SA, Simplified Accounting, versus yung ERP namin. Yan. Okay, so same siya with sales, purchases, and expenses. Now, ano difference ng purchases and expenses? Ang purchases with Ujima, this is for purchase of goods used for trading. Kasi meron tayong, kung hindi ka man gumamit ng Ujima Premium Plan na may inventory management, even with Pro, meron tayong tracking ng item. Hindi man inventory management, pero pwede siya pang track ng mga purchases mo and sales mo. Yan. Sige. Hector. Later on, meron tayong pang schedule. I'll wait, note ko lang din para hindi ko makalimutan yung question. Kasi we can get back to that later. Demo booking. Yan, okay. So sa purchases, mostly goods used for yung trading ng company. Yung expenses, more on OPEX, kuryente, tubig, professional services, even sa recording ng payroll, yung disbursements. Yung payroll kasi either you can do that via expenses as disbursements or as journal entry para lang makapture natin yung payroll expense natin. Okay. Sa ERP, sa LGUs, there are certain tax kasi sa LGUs withholding VAT. Tsaka VAT for, I think there were changes made para ma-accommodate yung LGUs kasi iba ang LGU accounting, government accounting. I think to some extent we can. Confirm ko lang with regard sa tax. Kasi may VAT, may CVAT, creditable VAT, saka meron withholding VAT ba yun? Yung CVAT yata yung medyo complex kasi. Medyo challenging kasi yung mga tinatanungan namin na nag-accounting for barangay, LGU, hindi rin kami masagot directly kung paano hinahandle ang CVAT. Basta tinuro lang daw sa kanila na ganyan. Pero hindi namin alam kung paano. So we have to make it consistent kasi. Okay, what is the difference mo VAT at non-VAT? Sige, mamaya. Mamaya yan, guys. Mukhang ibang session yun, guys. Pero ipapark natin yung mga questions niya, ha? Yan. So, transactions, try natin. So, ngayon, sa sales invoice, so punta ka lang, ang difference ng dito is dito sa settings, mga master data. Ito, sa left
na panel, this is for the transactions. So sa sales invoice, ngayon meron tayong sales invoice listing, tawag namin listing screen. Again, pwede mong i-filter by different status nung transactions. To add, yan, customer, Samsung. Kung wala pa dito yung customer, you can click para hindi ka na babalik dun sa setup na master data. So, customer, kunyari si Samsung, tayo gagawa ng tax filing. Again, kung wala pa dito yung item, pag nakita nyo tong add item, ibig sabihin, pwede nyong i-add yung setup. Di na kayo babalik dun sa master data setup. Pwede na direct dito. Yan. So, kunyari magta-tax filing tayo. Vatable. Meron bang, wala naman, natanong ko na to, coach, di ba? Wala naman taga BIR dito, di ba? Ako lang. Sige. Pag mamaya balikan natin to. So ito, sinet natin 1.5, tapos may tax. Ang assumption pa natin ito is gross na. Okay? Tapos pag nilagay mo ng VAT, computing niya pabalik yung VAT. So may net amount tayo. If yung customer mo nag-withhold ng withholding tax, pwede mo na i-record dito. Before, sa receiving ng payment yung recording nito. Pero may ruling kasi si BIR, alam ko dati na raw meron yun, pero ngayon ini-enforce nila, depende yata sa RDO, na gusto nila nasa invoice pa lang, lumalabas na kung mag-withhold ng tax yung kliyente. So dito, pwede na yung gawin. So for example, ano ba ang services? 120 ba? Yan. Tapos, ang net of VAT is 1339.29. So, ito yung basis ng pag-compute ng 2%. So, pag tinap mo, compute na siya. Confirm. So, ito yung sinasabi ko na, okay, si Ujima na nag-handle sa tax. Specify mo lang kung meron o wala, basically. So, recording, if you want to check ano yung credit and ano yung debit niya, ito yung dalawang account. And, kung gusto mo makita yung actual entry, nandito rin sa baba. AR. So, ginawa nila na debit AR, debit withholding tax, yung income, and yung output VAT. Okay. If kailangan maglagay ng discount, meron tayong senior citizen, PWD, or trade discount. So, senior citizen, yung rule kasi ni BIR, di ba, is kung ano lang yung consume ni senior citizen. Pero may mga businesses kasi iba-iba yung practice. Since na-record na nila, kailangan yun din kung paano nila nilagay sa resibo minsan kasi nauuna minsan yung resibo bago kay Ujima. So, hindi mo na pwedeng palitan yun. Kung ano yung na-record dun sa resibo, yun nilagay mo dito. Kaso ang ginawa nung staff kunwari, instead na yung portion lang ni senior citizen, ginawa niya yung buong resibo. Diniscount niya 20%. Or kinuha niya yung pinakamahal dun sa item, diniscount niya 20%. So dito yung magiging base. Kung sinabi nung resibo na yung 500 pesos ang ginamit kong base, then enter mo yung ID. So ito yung discount amount. So hindi man siya required muna. Yan. So lalabas siya dito. Tapos mag-update na rin yung entry. Yan. So accrual based tayo. So AR pa lang siya ngayon. So pag sinave natin siya, lalabas siya as unpaid. Yan. To pay, click lang natin yung drop down and receive payment. Yan. So, ito yung summary ng invoice na babayaran. Tapos, again, lahat na makita yung kulay blue, clickable siya. So, click. Yung payment account, normally, syempre, nagbayad. So, saan natin ipapasok? Kung alam nyo na i-deposit nyo eventually kay BDO, pwede nyo ilagay BDO. So, payment mode, cash, check, or credit card. So, kunwari, bayad sa cash. Itong payment account, hindi to limited to cash accounts lang. So, basically, lahat ng nasa chart of accounts nandito. Why? Kasi minsan nag-offset tayo, di ba? So, may GNAV na tayo, gusto natin offset. Itong payment account, basically, is a debit. So, anong account mo ide-debit? Yung bayad ni customer. Yan. Okay, so save.
Yan. So, magiging paid na siya. Tapos, ito yung receipt voucher number. Mag-generate na rin siya ng receipt voucher. So, pag click natin to, ito yung summary ng receipt. Tapos, pwede na rin natin i-print. Yan. Paano kung nagkamali? Nai-record na. Depende sa pagkakamali. Kung gusto mo talaga i-cancel ito, pwede mo i-cancel. Ito yung kailangan natin i-take note. If ginawa natin tong transaction na to, ni-record natin yung payment, kunwari June 10 to. Pero July 10, bago na natin ay hindi pala dapat sa kanya ni-record yung payment na yan. Pag nilagay mo sa July 10, wrong posting, kunwari. Yung hindi kina-cancel kasi ni Ujima, hindi dinidelete kasi meron tayong control numbers, referential integrity. So lahat ng entries kailangan recorded. Pag kinancel natin, ano mangyayari? Gagawin ni Ujima, gagawa niya ng reversal entry. Yung reversal entry niya, kung anong date nilagay dito, doon niya ipapasok. So kung ang supposedly cancellation is dapat recorded ng June, pero hindi mo pinalitan to, when you go back to your income statement, lalabas may sale ka pa din. May bayad ka pa rin na receive. Kasi ni-record mo July. Pero yung reversal niya naka-July. Ito. Cancel date July. So ang reversal niya naka-record sa July. Kasi may mga cases na nagtatanong sa amin, uy, kinancel na namin to, ba't nagre-reflect pa rin sa income statement? When you check this, kasi kinancel mo different period eh. Kaya nagre-reflect pa din. Okay. So when you cancel this, yung sales invoice mo magiging unpaid. So pag sales invoice ang gusto mong palitan, hindi mo siya ma-edit or maka-cancel if may payment. So for example, itong paid na. Wala siyang way. When you go to view, walang cancel or edit. Ito, since hindi pa siya paid, nandito yung cancel and edit. Even if partial lang yung bayad. So for example, cash on hand. I-partial natin. Yan, partial payment. When you go back to the invoice, partial view. Hindi mo pa rin ma-edit. This is to protect yung integrity ng transaction natin. Okay. Yan. If meron tayong gawa pa tayo transaction isa ha. Another bookkeeping. Charge naman natin 20,000. Tax. Lagyan natin none. Ayaw daw magparesibo ni Samsung. Ayaw niya magbayad ng VAT. May mga ganong cases tayo, tama na? May pros and cons ito. I'll explain later. Yan. So may unpaid, may partial. Pwede ka mag-receive ng batch payment. So kunwari, marami ng invoice si Samsung. Gusto niya yung bayaran sabay-sabay. Lagyan muna natin cash on hand kasi hindi pa natin alam saan de-deposit. Check ginamit niya. Yan. So lalabas lahat ng invoices niya na may outstanding balance. Tapos ititik natin isa-isa. So lalabas dito yung total. Kung gusto niya i-partial payment lang yung 20,000, masyado daw mabigat. Yan, confirm. Okay. So ito yung payment. Tapos for each payment, ginagawa ni Ujima na separate distinct entry yan for traceability. Yan. Save. Ngayon, meron tayong partial payment na na-receive na hindi nag-VAT. I'll skip ahead ha. Para maintindihan natin. Ano difference nung sa income statement, recorded siya lahat. Tapos may discount. So yung na-receive, yung sales natin, recorded siya sa income statement natin. Pero pagdating sa tax reports, dahil ito lang yung lumalabas.
wala yung 5,000 na binayaran kasi walang VAT. Nilagay natin none. So hindi nagre-reflect sa tax reports. Pag ang transaction sa ang tax type sa transaction natin, nilagay natin none. Okay? Ah, Pa-heart-heart naman ako nakaka-follow. Masyado kayo seryoso eh. All eyes sa konsulato. may if I'm going too fast, yan, let me know. Or sige, balik tayo sa mga tanong para medyo break ng konti. Yes, free to try for 15 days. Pwede ba gamitin sa POS? Okay. Sa POS, wala siyang pang-integrate for now. Kasi separate siya. Ang ginagawa ng mga users namin na may POS, di ba sa POS meron siyang Z reading or X reading, yung reading at the end of the day. Since ang kinakapture naman niya is total sales, ginagawa ng ibang users namin ganito. Gawa tayo walk-in. Sample natin ng X. X muna tayo. Individual. Yan, walk-in. Ginagawa nila. So, kunwari, sige, gawa tayong item. Bev. Sige. Coke. 320 ml. Goods yan. Kunwari, ang default selling price is 50. Okay, save. Ngayon, nagkataon kasi yung system natin may inventory. So, mag-inventory adjustment muna tayo. Tukan natin ng quantity. Average cost 27. Save. Confirm. Gawa tayo ulit. So, ang approach yung ginagawa ng iba is either lahat ng Coke na benta today, nakabenta ako 20 at 50 pesos. Tapos, vatable. So, binabulk na niya. Tapos, kunwari, meron pa siyang nabenta iba. Or, kung hindi very particular yung particular client natin na yun sa inventory, pwedeng generic na, beverages, food, dry goods, ganyan, total sales. Kasi ang kinakapture natin, if ang scope ng service naman natin with client is yung filing lang, then ang importante lang sa atin, correct me if I'm wrong yung mga BIR forms, di ba? So, hindi man natin kailangan i-detail lahat ng items doon sa recording. So, pwedeng i-bulk na yon. In this case, ginawa ko kunyari, total sales code for today, 20. Galing sa POS yun. Either i-encode ko isa-isa or, sabihin ko muna to, or import natin. So, pwede mo bigyan ng template si kliyente. Depende kung gaano siguro ka-techy din or kung gaano nyo kayang i-simplify, pwedeng ganito. Kasi medyo, I understand to some, medyo madugo to i-fill up. Bakit? For example, ano ibig sabihin ng voucher set number? Voucher number and document set. Ibig sabihin nito, pag naka 11122, ibig sabihin, 3 items in 1 invoice. 1 invoice set kasi to. Oops. Uy, ano nangyari? Yan. Tapos yung transaction date, due date, anong customer, ito hindi ito required. Item, quantity, yan. So, nandito lahat. So, pwedeng
Yung mga basic, kung alam nyo yung business ni kliyente, pwedeng bigay nyo lang yung mga columns na alam nyo kailangan yung malaman para kayo na mag-fill up ng iba. Or, kung mai-brief nyo ng maayos, kunyari meron kayong pwedeng pag-iwanan sa side ng kliyente, bibigay nyo rin to. Tapos, ito na import nyo. So, discard nyo. Pwedeng ito na ibigay nyo or bigyan nyo ng ibang mas simpleng form tapos kayo yung mag-extrapolate papunta dito para madaling i-import. Okay? Yun yung sa POS. May bayad ba software? Free for 14 days. Tapos, after that, depende sa plan. Yung Pro plan is 1120. Yung Premium is 28. Can we create multiple? Yes, you can create multiple companies, pero ang subscription niya is per company. So from here, you can add different companies para pag nag-login kayo, mamimili na lang kayo. Pero ang subscription fee niya is per company. Yes, see reading. Okay. Yung iba, I'll get back to that. Okay, so sa sales invoice, I'll skip yung billing invoice kasi focus na tayo sa sales invoice. Yung purchase is purchase of items. Okay. If it's your first time to use, tatanungin ka ni Ujima, ano yung prefix dun sa invoicing or ano yung starting number? Yan. To record purchase, kanina ginawa ko kasi sa Coke ko, nag-inventory adjustment ako, di ba? So, kunwari si Globe nagbebenta. Yan o, services and ano. So, Coke, bili ako ulit 100. Ang ginawa kong price kanina is 27. Kunwari na-discount ako. Second repeat buyer ako. Tapos, goods. So, confirm. Okay. So, automatic. May merchandise inventory, VAT goods, save. So, ito yung purchase. Saan na pupunta to? Sa reports, if you go to item tracking, lalabas meron akong pinurchase. Kanina kasi adjustment yun so hindi lumabas. Quantity sold, 20. So, net amount for this month. If you want to keep track of yung balances, pwede kang gumawa ng template. May guide kami dito sa reports, item tracking report, kung paano i-extract, export, kasi na-export siya as CSV yung report. Tapos you can create 2 columns na may formula para makip track mo lang yung beginning and ending inventory mo. Yan. Saan na tayo? Ito. Tapos, and if may inventory module ka, makikita mo yung balances ng inventory mo. So, since yung una, 27, yung pangalawa, bumili ako 25 na gross. So, automatic, nag-update na rin siya ng average cost niya. So, paano nangyari yan? Pwede mo makita sa inventory movement. If you select Coke, lalabas, okay, nag-inventory adjustment ako ng 100 at 27. Tapos nagbenta ako ng 20. Yung cost ko, syempre, 27. Binenta ko 50. Costing naman to eh. And then, nag-in ako ulit ng 25, pero 12% kasi nun VAT. So, naging 24.4 yung average from 27 plus yung 20. So, ina-update na niya yung average cost mo kaagad. Okay? Yes. Ngayon, magtataka, sino naggumawa ng adjustment? Ba't ganito presyo, etc. May audit trail tayo dito. So, from the time na nag-login tayo kanina nung sinet up ko, 10 a.m., lahat ng ginawa, nag-add ako ng account. Tapos, ngayong gabi, ito, nag-sign in, add account, edit, etc. Nandito lahat. And you can search. So, kunyari, meron ba akong cancel? Sino nag-cancel? Yan. Sino nag-adjust? Yan. So, kita sa audit trail.
Yes, yung inventory, ibang plan siya, premium plan siya. If you go to the website, meron doon. Tapos, pwede ba sa corporate? Any corporate meron. Meron kaming user, malaki. Meron siyang 30 plus thousand na SKU. Medyo malaking corporation na siya. Pero gamit niya ito kasi simple lang naman yung need nila with regards to accounting. Sa iba nila ginagawa yung other operations nila. May limitations as the user? No, walang limit. You can add or invite as many users as you need per company. Yan. Okay? So yun yung sa purchase ng goods. Yung sa expense, this is for basically mga utilities, overhead expense, professionals, etc. So ngayon, meron akong ginawa kanina yung Globe. Hindi, gawa na lang tayo. Ano bang services? Hmm. Maynilad. X ulit. Corporation. Save. Yung expense account, ito yung ide-debit natin. So, communication, lights, and water. Yung standard namin doon sa template, nakasama-sama kasi yung communication, light, and water. Pwede mo i-watak-watak yun. Depende sa design mo ng chart of accounts. Yan. Tapos yung credit, kung ayaw mo ng accounts payable non-trade, kunwari, bumili ka na, gusto mong i-record directly dito, office supplies. Tapos gusto mo accounts payable trade yan. Pwede naman. Then price, 5,000. Tax again. Kung ayaw mo i-record siya or i-declare, yan, huwag na. Pero pwede mong ilagay. Ito yung sa VAT. And if you are a withholding agent, kailangan mo mag-withhold. So, dito. Withholding tax, 158 ba yun pag goods? Yes. 158 yata. Tapos, lalagyan mo syempre yung net of VAT, 4464.29. Bakit hindi na lang naka-automatic ito dun sa net? Kasi hindi all the time, ito yung total na amount. So, kailangan mo kumpitin mo na sa labas. Or nakita mo naman dito. Minsan lang napapatungan. So, basically, kailangan yung net of VAT, yung i-withhold, di ba? Yan. So, automatic na siya. 44.64. Ito yung marireceive. Ang babayad mo, kasi pay expense to, no? So, mag-issue ka, magdi-disburse. Ito na yung withholding tax niya. Dito niya automatic nilagay itong GL account. So, pag save, nag-withhold tayo, no? Nag-withhold, pwede mo nag-print ng 2307. So, ito yung 2307 niya. 4464.29, ito yung 1%. Tama ba? Tama. Generate. Yan. Okay na siya. Tapos, hindi tayo naglagay ng authorized signatory kanina eh. So, pwede, kaya blanco siya. Yan. Ito, pwede mo na i-download or i-print. I always suggest na at the very least, i-download para may backup copy ka. Kung ano yung generate mong 2307. So, madali kung may dispute. Hindi ito nakalink kay BIR. Walang pakialam si BIR dito unless nakakas ka. Then, pag nakakas, ito yung i-audit ni BIR. Yung customization, we do that pero not on this variant ng Ujima. Yan. So far ba may question tayo regarding recording of transactions? Pakitaas ang kamay. Or, paano maglagay ng name and signature? Yung name, ito yun eh, sa company. For example, lalagay ko dito, signatory name, 1. Miguel. Treasurer. Signatory TIN 900 dash. 5-digit na siya. Updated na siya ha. Save. So, pag pumunta tayo dun sa expense na ginawa natin ng 2307, huwag akong papahiyain.
Tanan. Yan. Yung pirma, manual mo talagang pipirma. Okay? Yes, Ah, question, Jocelyn Atiwag. Yes, coach. Tanong ko lang kasi pag na-generate na yung form, tapos hindi na kailangan na i-ano uli sa BIR, I mean sa BIR website program. nila. Tapos magge-generate kasi kailangan yung confirmation before payment. This is for which form, ma'am? Kahit na ano yung form ng BIR, is it ba Okay. kailangan ng confirmation? Kailangan pa rin, ma'am. Ang ginagawa lang ni Ujima at this point is tulungan kayo i-generate yung ano yung kailangan i-fill up dun sa form. So, for example, yung kanina 2307, manual talaga yun di ba? Pero pumapasok na rin siya sa income statement, etc. Pagdating sa, for example, sales journal, sinilapan na ni Ujima to. So, ito yung books of accounts, di ba? So, pwede niyo i-download. Pwede niyo i-filter kung naka-loosely filing kayo, di ba ang loosely filing once a year? So, kailangan i-filter na lang, January to, ay, no, kunyari, January to December, i-generate nyo lang siya, tapos i-download, i-export nyo lang, tapos ilalagay sa USB. Yan. Same with the other reports. So, for example, 2550Q. Pag naka-EFTS kayo, di ba sa online, kung ano yung nakalagay dito, pwede nyo nang gayahin. Hindi na pwedeng diretso na lang para less hassle na lang. Sa ngayon, di ma'am. Hindi pa siya ano. I think yung ibang software may ganun. Pero, ikaw pa rin mag-enter yata dun sa system nila. Yes. So, ito, kokopyahin mo na lang. Okay. Yan. After mo ma-file ito, I always suggest na i-generate nyo din. Para may record kayo kung ano yung final nyo kay BIR. Yan, tapos na-download nyo na lang or i-print. Yan. Ano pa ba yung mga ibang report? So, ito yung mga books of accounts. BIR compliant format na siya. If gusto nyo mag-loosely filing lang kayo, na hindi kayo nakakas, pwede. Ito na yung gagamitin ninyo. And then, sales relief. So, ito yung mga BIR form, same pa din, withholding tax. Anong period ba for the month of, i-specify nyo lang dito. Tapos, lalabas yung mga totals dito for the tamang period. And then, yan, generate din siya. For relief, ito yung dinedread ng iba. I think lahat. Nag-DAT files. Ano siya di ba? Ang relief is quarterly, pero you have to generate it monthly. Kiklik nyo lang. So, for example, July, kung kompleto na to, kung gusto nyong i-double check, clickable naman to kung tama yung transaction. May nag-raise ng hand kanina. Si Sir. Yes, manual encoding. Okay. Yan. Tapos, i-click nyo lang yung DAT file. Export DAT. Pag in-export nyo, lalabas, masasave nyo yung DAT file. Pwedeng diretso, ito na i-attach yung sa email, sa EBIR forms ba na email yun? EBIR submission ba na email address? If you want to be sure, pwede nyo i-upload, e-submission, yes, thank you. Pwede nyo i-upload dun sa relief validation program. I-validate muna niya bago ipadala. In some cases, bumabagsak sa validation kasi either luma yung validation program na in-uploadan nyo or bago yung validation program nyo, hindi pa kami updated. So, pag may ganong issue, pwede nyo i-submit sa ticket sa helpdesk namin. Kunyari, may discrepancy, tanong nyo lang. Sa ngayon, hindi siya diretso kasi umiiwas kami na nagde-direct kay BIR.
you have to do your manual due diligence pa din para confirmation, approvals, ganyan. So, ganun. Later on, we're looking at paano natin i-streamline yung workflow na pwedeng i-submit. Kasi may facility naman si BIR, especially dun sa ilalabas nila EIS, yung electronic invoicing. Inaabangan namin yun. Kasi pag lumabas yun, baka may mga changes na naman sa process nila, sa technology nila. Masasayang lang din yung effort natin to update. Yan. So for now, ganyan. DET. Kung gusto mo ma-check, pwede rin i-export to CSV. Ito yung itsura ng CSV niya. Yan. Yung DET file, for those who doesn't know, save ko ha. Tapos, pwede nyo actually palitan. Ito. To CS, oops. Tapos either open nyo sa notepad. Yan. BIR approved format na siya. Or open mo sa Excel. Yan. Okay. So relief, sales relief, purchase relief, same. Ang difference sa purchase relief, pag meron kang vendor na hindi mo maintain ang PIN, hindi ka papayagan ni Ujima i-generate. Kailangan mo balikan yung master data setup para lagyan ng TIN number si Maynilad before ka makapag-download ng DAT. Kasi pag hinayaan ka ni Ujima na i-download yan, tapos isinubmit mo, i-reject lang din ni BIR. Okay. Meron tayo kanina percentage tax. So what if hindi naman siya VAT registered? Walk in muna tayo. Walk in. Tapos nagbenta ako ng Coke pero walang VAT percentage tax. So zero pa din siya. Bakit pa kailangan i-set up to? Ito yung way para malaman ni Ujima na, uy, itong particular percentage tax yan. Otherwise, hindi niya alam kung paano niya huhugutin dito sa 2550. M. Ay, tama. 2551 pala. Sorry na. 2551. Yan. Yan, lalabas. Tax rate. Okay. Connected. Hindi siya update. Okay. EBIR. Hindi siya connected sa EBIR form. Yes, eventually we're waiting for yung sa regarding e-invoicing to yung EIS. Kasi may distinction yung electronic invoicing rule ni BIR saka yung electronic invoice na ganito. Electronic invoice. Pero since hindi ka nakakas, lalabas dito, document is not valid for claiming input VAT. Yan. Pag nakakas ka na, tapos may ACN ka na, mawawala itong this document. Tapos lalabas dito sa tabi yung ACN number. Okay? So far, may questions ba? Konti Guys, na clear lang. ba? Ayan. Oh, actually yung 2022 nilabas na nila yan for large taxpayers. Nag-dry run sila, di daw nakayanan ng servers ni BIR. Oh, wala silang budget eh. Bigyan mo ng budget si BIR. Ay, naka-record tayo. Wait lang.
Yeah, pilot run di successful. Yan. What else? Okay. Ngayon, so far we did sales, skip na natin billing, purchase expense. Yung journal voucher, so syempre, pipick upin na natin yung, i-migrate na natin yung client nyo papunta kay Ujima. Tapos, gusto mong i-start as of July. So, paano yung January to June? Kung gusto nyong, kung masipag kayo, pwede yung i-import isa-isa. Yung invoice, yung expenses, yung purchases via etong template. Pero kung magsa-cut off kayo, which is yung mas nire-recommend namin, okay, cut off ka as of June 30, 2026. Kunin nyo yung trial balance, import nyo dito as a journal voucher entry. So, pwedeng as of, i-date nyo ng tama ha, June 30. Tapos ilalagay nyo dito yung setup ng balances. Make sure lang yung trial balance yun, naka-match dun sa chart of accounts. Cooperative, yes, meron. Di ko lang alam kung paano nila ginagamit, pero meron. Homeowners, meron din. Construction, meron din. Trading, meats, mga ganun. Meron nga asinan eh. Asinan from San Jose. San Jose, Mindoro. Oh, yes. Yan. Tapos, yun sa journal. Ngayon, Bank Recon. Yung Bank Recon, skip muna, i-ano muna natin to. Ito yung maging itsura na Bank Recon. So basically, kung meron siyang nakitang pwedeng i-match, for example, ito yung for this period, kiklik nyo lang yung match. Tapos, oy, tama, itong bank statement na record, may check number, income, match. Match yan sa libro ko, i-match ko lang. Tapos ko confirm mo. So yun yung bank reconciliation. Paano tayo napunta dito? Ito, specify mo, kung monthly kayo magbabank recon, specify mo yung specific month. Or kung gusto mo ng date range, kunyari masipag ka, sobrang daming transactions, ayaw mo maghabol, pwede ka mag-custom range. Walang auto-feed kasi wala tayong bangko na may, yung kagaya sa Zero and QB na nakalink na sa bank. Wala tayong ganong functionality sa local banks eh. Ang pinaka-meron lang is bank statement. So, download mo lang yung template. Download mo yung template ng bank statement. Yung bank statement na ida-download from the bank, ika-copy paste mo lang yung columns dito. Ako may question dyan, Meng. I'm wondering, kung nagagawa sa ibang bansa, what's the limitation? Bakit sa bangko natin hindi pa ina-allowed? Lalo pag big companies. May nabasa ako, merong initiative ang BSP para standardize yung feeds. I think ang pinaka-challenge is with yung local banks. Actually, kasi masyadong mahigpit yung banking regulations natin before na kailangan local yung server, ganito, ganyan. And hindi yata kaya nung capacity natin. Yes, plus bank secrecy dahil sa hacking, mga ganyan. Takot masyado yung local banks natin. To be honest, yung information security ng mga bangko natin mahina. Ako rin, nagdududa kasi may mga client kami, AU, di ba, US. Credit card, nakikita naman ng lahat yun eh, di ba? Oo, technically madali lang yun eh. Di ba? Kasi pag nag-bank recon, kasi nakatry ako, nakikita naman, bawa, manager ka. So, mga naging manager dito, di ba, may access tayo sa full access sa mga bank statement. Tapos tayo rin naman nakakakita ng mga dinisburse. Saglit lang yun, di ba? Tapos, Oo. yun. Yan. Basically, may key. Kasi ano naman ngayon mga APIs, ganyan. So, ganun yung technology. Kaya, hirap. May mga nagreklamo, bakit yung meron daw sa local? Sabi, hindi siya feed, bank feed. Feed siya kasi i-feed mo tong document na ikaw rin magge-generate. Either direct, meron yatang ibang software na alam na nila kung sinabi mo BDO, alam na nila yung template, upload mo lang as is yung bank statement.
Hindi namin ginawa yun kasi what if magpalit ng statement tapos mag-upload si user tapos hindi na nag-match. Baka magalit sa amin si user kasi hindi sila makapag-upload. So, ginawa namin, template namin para alam ng system namin paano basahin. Ngayon, bakit income and expense ang column nito, hindi debit credit? Kasi may mga users tayo na hindi alam ang distinction bakit credit ang statement pag nag-add. Pero sa libro natin, pag nag-add tayo ng pera, debit. So nilagyan na lang namin income tsaka expense. Purchase Simplify. receipt. Parang Ah, simplify, Meng, no? oo, kasi para maintindihan, okay, income to pumasok, expense to lumabas. Kasi Not at all. Paano pag transfer lang? May nagpahiram, loan. may nagpahiram, pumasok sa pasok din siya income. Ma'am Evelyn, ma'am, paano ang ibig sabihin ng upload ng purchase receipt? Yung resibo mismo i-upload. Sa ngayon wala. We're looking at that kasi yung storage mag-i-incur ng cost sa part namin. Mag-incur kami ng cost, papasa namin sa user, lalaki yung subscription fee. For now, ang target talaga namin, maging affordable as much as possible yung software. Pero we're looking at some solutions na pwedeng mai-apply na hindi masyadong malaki yung magiging cost. Pero yes, dumadami na rin kasi nagre-request na pwede daw ba upload since online, lalo na yung may mga boss na parating naka-abroad, may papa-approve na expense, kailangan makita, ganyan. Okay. Si Amor, pakita ko mamaya. For now, daanan ko lang. So far may questions, but sino may gustong i-explore in more detail? Reports, bank recon. Yung reports, quickly lang, daanan ko tong financial, yung standard reports natin. Income statement, may monthly, quarterly, yearly, tapos pwede mo i-export to CSV. So yung yearly natin comparative sa previous year. Itong nakita niyong clickable, coach, yung sa'yo wala pa di ba? Hindi pa clickable to eh. Lalabas to in a few days or weeks. Update kasi to bago eh. So pag click, makikita. Oo. Yan. Kung anong invoice, itong expense, cost of service, saan ba galing yan? Yan. Tapos, ano pa ba? Balance sheet. Yan. So lahat ng report natin downloadable. Kung gusto mo nang may backup ka, may pwede dito. Yan. Yearly. Tapos, trial balance. Yan. So, pwedeng i-filter by custom range by month. So, pwedeng iset nyo kung anong month nyo gusto makita. Anong mga range ng dates makita. Lalabas lahat dito. Clickable din siya. And GL, yung pan-checking natin parate, GL. So, pwede mo filter by date, by account. So, kung gusto mo lahat makita, cash in bank. Cash in bank BDO pala tayo. Yan. Meron pa ba akong cash on hand na hindi pa na-deposit? Ayan. Okay. Tapos ano pa ba? Lahat dito naman. Meron din pang generate ng aging report. So, pag sarili ninyong company gusto nyo makita aging report. Cash flow statement, wala pa ma'am. We're looking at how to standardize it. At the very least, yung BIR format sana. Kaso wala din yata ang standard. Medyo madugo kasi mag-generate ng cash flow statement kasi bawat company iba-ibang way on reading the cash flow statement. Yung ITR lang ang wala. Why? Kasi ang ITR, although we're studying this, yung ITR is galing sa income statement. Tama po ba? Kaso ang income statement natin shows all of our transactions, regardless kung declared or undeclared ang sale. So baka hindi magtugma ang ni-report mo sa tax reports mo versus yung sa ITR. Yan. Yung actual versus budget, wala. Yung budgeting, wala tayong budgeting feature.
So far, pwede nyo i-request when you click on this, mapupunta kayo sa help desk, pwede yung i-suggest. Kasi yung features, we don't, as much as possible, ayaw namin mag-roll out ng feature. Tapos limited lang din ang gagamit. Kasi it will take time to develop it and additional cost for us. And as much as possible, again, we want to minimize yung magiging cost ng subscription natin. Yung subscription period, yes, web-based, and pwede mo tignan sa phone. So for example, I'll show you what it looks like in your phone. Pag naka-landscape sa iPhone 17, ito yung itsura. Yan. Kung nakatayo, yan. Pwede nyo puntahan sa browser ng phone nyo, tapos lagay nyo add to home. Tapos meron na kayong button dun sa phone mo. Pag click mo, maglo-launch na kaagad para hindi ka na magta-type ulit every time sa browser. Pero yung mobile app, wala. Yan. Okay. Yung subscription, okay. Yung sa subscription, you can go to subscription. Tapos ngayon kasi naka-trial ako, di ba? Pag nag-expire na yan, you can change plan to, for example, Lite, Pro, or Premium. So, kung hindi mo kailangan ng inventory management, pwede ka na sa Pro. If you don't expect to have more than 8 transactions per month, pwede ka na sa Lite. Lalo na sa mga nagsa-start. May mga users kami na, sa startup ka lang kami para makatipid for 90. Pag more than 8 na, tsaka na siya mag-upgrade to Pro. And then, kung mag-ano muna tayo premium. So, pwedeng mag-monthly, which is 2.8. Yung premium to quarterly. Pag annual, may 5% discount. Then, you can pay using bank transfer. So, ito yung details ng bank account namin. Pag you're planning to pay via bank transfer or bank deposit, click nyo lang continue. Tapos, upload nyo lang yung bank statement dito. Once na-upload yan, automatic activated until we confirm. Or, kung gusto nyo gamitin yung credit card, pwede rin using credit card. Handled by PayPal. Yung statement of account, yes, nada-download. If you go to any of our reports, when you see this button, yan, pwedeng i-print. So, for example, outstanding balance only ni Samsung. As of July 10, print. Yan. Aging. AR aging. So, aging report, pwede mong lahat to So, pwedeng by customer. So, current pa naman siya. As of anong date, then you can download. Yes, applicable, non-VAT or VAT. Pag non-VAT ka, be careful lang when you set your transactions kasi kailangan, pag non-VAT, naka-percentage tax, naka-set up as percentage tax. Hindi applicable yata sa'yo yung ito. Unless exempt sales. Per entity, per company ang subscription. Yung user, payroll wala. Kaya wala tayong, if you notice, dun sa tax reports natin, wala tayong 1601C. For now, hindi pa namin ini-include yung payroll. Kasi payroll in itself, yung buong payroll system, parang can of worms. You start with timekeeping, tapos ganito, may makita mo, buong HRIS na. So, we're studying on paanong minimal module na may record yung payroll para makapag-generate ka ng 1601C. For now, meron tayong guide on how do you record your payroll expense. Ay, question ako dyan, Meng. Ano yan? Naka-journal entry lang, no? Kasi ginawa ko yan dati, JE lang ako eh. Oo, journal entry. Kung direct journal entry,
Basically, lilist mo lang yung salaries and allowance, etc. Tapos, Ganyan. i-credit mo sa bank. Oo, Ah, ganyan. pwedeng, kung gusto mo i-monitor yung disbursement, although hindi namin masyado ina-advise, using the expense module, i-credit mo sa salaries and wages. Tapos i-expense mo yung pag-disburse per employee or pwede mo i-disburse through, for example, a payroll custodian, yung pangalan, para at least yung buong amount na sa kanya. Tapos siya yung magdi-disburse. So, discarded din. Ang goal natin dito is at least ma-record natin yung payroll expense natin. Yan. Or accrual base. Tapos, pwede, debit accrual, tapos credit back na lang. Accrual. Pwede din. Yan. So basically designed siya around double entry accounting. So if mapapansin mo, like sa item, meron siyang debit and credit account. So depende kung paano mo i-generate. Yung tax, si Ujima na automatic nag-generate kung i-debit pa siya or i-credit. Depende kung sales ba siya or expense side. Revenue or expense side. Ganyan. Pati yung petty cash. Wala tayong petty cash module, pero meron dito guide on how to issue petty cash, how to record petty cash. Nandito siya. Nako-cover ni Ujima. May mga workaround siya para gawin yun. Oops. Ba't zoom in? Guys, question pa. Are you nakaka-follow pa ba? Kaya pa ba today? Sakit ulo nila, oh. Lalo yung mga hindi nag-practice sa local, paano mag-file ng BIR, baka bago sa kanila. Tama ba? Sino dito yung nag-type naman ng BIR kung ginagawa nyo yan? BIR. Nakakaintindi po. Okay na. Oh, madami-dami naman pala. Marami-dami. Okay, ayan daw yung link. Clear ba sa pricing, sa workaround? Saan siya gagamitin? Maganda siya, guys. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong kakilalang mga maliliit na negosyante at na hindi alam i-bookkeep, personally ginagamit ko to pang-billing dun sa client ko sa kabila, sa WorkSync. Alam ni Meng yan. And I'm also using this for TaskWise. Kasi mix ako ng may local na rin ako, local hiring. So kapag nagbibil ako, tinatanggap nila yung billing. May patingin nga sa billing statement, yung sinisend sa client. Tinatanggap nila yon through email lang, tapos paprocess na sa akin yung payment. Dun Ito. sa billing, billing Statement side, of sa account? left side. Billing. Yan, isang Ito. billing invoice. Billing invoice. Oo. So yan, ini-email ko lang yung billing statement, ina-attach ko sa sales invoice, tinatanggap ng client. Kasi gusto ng client may data. Di ba sa sales invoice, guys, ang liit naman ng papel, hindi kayo makapagsulat, tama? O gusto ng client naka-detail dyan, o ano yung laman ng sales. At si billing statement yon, kaya ako siya ginagamit. Sa billing. Oo, kasi services. Oo. Kasi kami, di ba, recruitment, tsaka outsourcing. So, tinatanggap niya naka-detailed yung magkano yung per tao kasi per tao kami billing eh. So may billing per iba, attachment, sales invoice, tinatanggap, sinesend ko lang, piniprint. Tinatanggap. Ang approach mo is billing invoice dito sa Ujima. Oo, Tapos tapos may sales invoice. may sales invoice ka na manual. Oo, manual. Kasi Diba? kung Detailed yan eh. kung hindi ka nakakas, kailangan may manual ka talaga. So ginagawa ng ibang users namin. So for example, i-record pa rin niya as sales invoice dito. Tapos lalagay pa rin niya yung manual invoice number mo, di ba? Billing invoice SI Ganyan, oo. invoice number. Ito sa system 1 pero kunyari 9001 ka na. Yan. Tapos pwede mo i-save. Yes. So pag save kasi lalabas siya dito sa listing screen. Ayan no. So pwede mo i-sort actually. So ang point ko is merong potential if you want to serve local clients, di ba? Kung ang charging ni Ujima, nakita niyo ba, 490, kung minimal 1,000, singil yung si client ng 2,000 to 3,000. Tapos nakaka-generate kayo ng FS. Ang simple-simple lang. Correct? Actually, may mga users kami, tinatanong niya, Meng, paano yan? Magde-direct na raw si user, yung client daw niya. Kasi hindi na niya itutuloy kasi magmamigrate na siya eh. So, direct na raw si client. Pero singil daw niya kasi kay client 2,000. Sabi ko, ma'am, okay lang kasi 2,000 kasama yung services ninyo. Pero
ang ina-advise ko, kung gusto niyo i-package kasi siya, kunyari, sinisingil niyo ng 5,000. Singilin niyo ng 8,000, 7,000, ganyan. Pero inclusive na of the software. So, i-package niyo siya. Tapos kayo na yung mag-subscribe. Kasi meron pala kaming partnership agreement with mga practitioners. So if mag-sign up ka as a partner, automatic meron kayong free na one account. So pwedeng kunyari yung sarili ninyong practice free na. Tapos if maka-anim kayong subscriptions for your client, meron kayong 5% discount for the subscription. So kayo na yung magbabayad. Babawasan niya na lang. Question pa, Ah, guys. yeah. Okay ba? Clear ba? Pa-type naman, guys, ng clear. Again, mas maganda yung gawa kayo ng trial version, tapos maggawa-gawa kayo ng mga malikhaing numbers lang. Actually, ang ganda niyan, ang basic bookkeeping yan. Tapos, yan yung magandang practice sa local, paano kayo makaintindi ng bookkeeping. Actually. Para pag Tapos nila nyo siya sa zero, kayang-kaya nyo na yan. Sige, go, Meg, sorry. hindi, okay lang. Ano pa ba? Yan. Yung may partnership program, tapos, yun. If magbayad kayo ng 1 year, meron kaming isang accounting firm siya. Kumuha siya ng 40 subscriptions. Tapos nagbayad siya annual. So may 5%. Yung annual kasi may 5% discount. Tapos since partner siya and 40 accounts, may 20% off din siya dun sa subscription. So, yung iba kasi sinasabi, ayaw namin magbayad na annual kasi si client, mamaya biglang hindi mag-renew. Pwede nyo gawin, makipagkontrata kayo kay client ng 1 year. Tapos may pre-termination kasi nagbayad kayo 1 year kay Ujima eh. Pwedeng Oo. ganun. Yes. Yung Okay. tutorial, number 1, meron tayo yung sa resources.ujima.com. Tapos meron din tayong YouTube channel. Yan, may YouTube channel na pala siya. YouTube at Ujima PH or search na si Ujima. Tapos may demo, yung full, 25 minutes ito eh. Tapos may mga chapters naman. Tapos, yung videos niya, yung 25 or so minutes na full demo, binreakdown namin how to set up inventory, paano yung BIR relief, 2551, 2550, yan. Paano mag-journal entry, edit, issue, andyan na lahat yan. May mga ilan lang na wala pa, like yung inventory bago kasi yun. Madugo kasi gumawa ng video. May question ulit si Hector. Mukhang si Hector, ano to, practitioner ng local. Archiving ng account bago i-close. Pwede kasi si Ujima, lahat ng nakikita nyo dito, pwede yung i-download. So for example, nag-set up kayo chart of accounts. Pwede yung i-download. So may backup ka na. Tapos gusto mo i-archive lahat ng invoices. So lahat na nakikita mo dito, kung wala kang filter, in-export mo to, pakita ko Yan. May record ka na. Sorry, masyado maliit yata. Oops. So hindi namin gine-gatekeep, parang ganun, yung data mo. Data mo yan eh. So lahat yan na nakikita mo sa software, pwede mo i-export para maging archive data mo. Yung reports, kung gusto mong i-download ang income statement, click mo lang to. Export monthly, export quarterly. Yung GL, pag ilang taon na, wag mo naman i-download lahat sabay-sabay. Kasi mabigat sa server. Tapos pati ikaw maghahang. May client kami sobrang daming transaction. May mga 2,000 transactions siya per day. Dinownload niya sabay-sabay. Tapos nagtatanong bakit naghahang yung browser niya. Sabi ko, watak-watakin mo naman. Pero ito yun. So pwede mo kung cash lang, download mo.
Ano pa ba? Lahat yan pwedeng i-download. How safe yung software? Hindi ko mag-guarantee na 100%. Kasi kami, yung company namin, we started in 2003. Ito yung company namin. Seed Systems. We started in 2003 as a software and web hosting provider. As sabi namin, we don't guarantee 100% kasi walang software na 100%. If may sabi sa inyo 100% sila, hagis yung sa bangil. Pero we take all the precautions to protect yung data. Itong pinapakita ko sa inyo kasi staging site to eh. Itong may Ujima. Yung usual na merong protection, SSL, yung data nyo is being backed up nightly, back up kami. Tapos meron ding tawag namin dun, same on-server backup, tapos off-site backup. So lahat yun protected. Tapos we don't if mapapansin nyo lahat ng information natin dito, unless na ilagay nyo mismo, we don't use personally identifiable information. We don't keep. So safe naman yung personal data ninyo. Yan. Ano pa ba? Question, guys. Are we good? All good ba tayo? Pa-type naman ng one of all good tayo. Learning ba? May naka-follow? At least something refreshing. Puro kayo English eh. Ngayon Tagalog tayo. Puro Tagalog tayo ngayong araw. Tama. Yung ibang ano ba? Puro English? O may international client kami. Hirap na hirap ako eh. Ito. May Pinoy client na lang kayo. Hirap na hirap ako pag English eh. Pag si Joe, yung mga kliyente ko iba nag-guess English. Tapos Yan. pag kunyari naka-sign in kayo, tapos may tanong, etong, mic to, help this icon to. Mamaya kala nyo Martian eh. Pag kinlik nyo yan, basically kung anong account kayo naka-sign in, dito nakalabas yan. Naka-CSI demo na company ako. So, pwede kayo mag-open ng ticket. So, for example, nag-sign up kayo, 14-day trial. Ang expiration kasi niya after 14 days. So, minsan, syempre, busy, hindi natin napapansin na, hindi pa natin natetesting lahat. Pwede kayo mag-request. Comment, suggestion, general, na either i-extend yung trial nyo, or, di ba, syempre, nag-trial, tapos puro dummy data ang ginawa. Kung pwede kayong mag-request na i-reset yung account para ibura yung trial data nyo, mag-start kayo fresh. Pwedeng 2 concurrent users ang gumagamit. Yes. How it's designed, if mapapansin ninyo, dito sa, for example, nag-sales invoice, ang last number ko is 5. Pag nag-add kayo, wala pa siyang ina-assign. Kung 3 kayo sabay-sabay gumagamit, kung sino una mag-save, siya yung next number. So, siya, multi-user ready siya. Alam ko kasi yung iba parang pag nag-login yung user mo sa isang tapos sa kabilang browser pag nag-login yung kabila malalog out. Ito login, wala namang ganun. Yung corrupt ang data ninyo sa system, pag na-corrupt ang data ninyo dito, yung kopya na makukuha nyo, corrupted din. Pero bihira naman, unless na may nangyari talaga, we'll let you know naman. Kasi may mga cases talaga na, for example, although nangyari to nung pandemic pa, masyado maraming attacks. Parang dun sa server nag-report 200,000 attacks per day. To some point, may nasira talaga ang data. Uulitin natin yung pag-encode. Magre-restore kami from the most recent backup. Yes, hindi siya naka-link direct sa BIR. So, actually, kaya namin ginawa tong di ba meron tayong yung none? Kasi meron talaga tayong dapat i-record na hindi maiwasan. Si customer ayaw ng resibo, pero kailangan natin i-record para sa libro natin.
But if yung account mo, switch ako sa isang BIR registered company. Kung account mo is BIR CAS accredited at mag-generate ka ng sales invoice, hindi available sa'yo yung tax type na none. Walang none. Kasi i-audit ka ni BIR dito sa software kung nagpa-accredit kayo. So, umiwas na rin tayo na huwag ka na mag-record ng hindi declared. Except sa expense and purchase side. Kasi minsan, may nabibili talaga tayong walang resibo. Pero kailangan natin i-record. So, bakit ganon? Para pagdating dun sa income statement natin, accurate, you see yung totoong picture and numbers nung company mo, lalo na kung sarili mong company yan. Kung i-record mo, hindi mo rin i-record yung mga hindi na declared, hindi mo rin alam kung ano itsura nung libro mo talaga, di ba? Yung finances mo. Yes, auto backup siya. Every night, around 12 to 2 a.m., nagba-back up yung servers namin. Okay, we're good because we still have 9 p.m. Kaya nyo pa ba? Dire-diretso na ba tayo? Magbe-break lang siguro tayo ng konti. I think nandito na si Miss Roxy. Naka-ready na rin naman. Meng, salamat ng madami. And again, Okay, thank you. feel free to picture tayo kasi magpo-post yan sa social media. Dire-diretso kami hanggang mamaya. Ay, okay lang mag-post ako ng feedback link. Yes, please. Oo, gusto natin yun para makakita tayo ng development. I-share ko rin sa community para ibigay nila Yes, sa akin please. Tapos mamaya. I encourage everyone to sign up for a trial account. Tapos, kung may feedback kayo, tao yung sumasagot, hindi bot. Kasi marami yata mga puro bot, tapos hindi naman nakukuha yung essence ng question, di ba? Nag-try kami actually for a time na gawing bot. Hindi talaga nakakatuwa yung sagot. So binalik namin kami lahat ng sumasagot nun sa help desk, sa ticketing. Sige, interesting. Okay, picture tayo guys. Again, Meng, thank you so much. Sa mga interested, again, meron naman dyan. I don't know if you're allowed to share your information. Email mo, just in case may mga interested for the partnership. Sige. Email mo, Share Meng, ko yung para email na lang nila. Or follow mo siya sa LinkedIn. May LinkedIn din si Meng. Teka lang. Post ko yung ha? Yes, sige. Post ko rin yung LinkedIn mo para itag nila mamaya kung sakali. Lagay ko Okay, rin ba sa ayan. WhatsApp group? Yes. Oo, para kung may gusto sila mag-avail, mas easy yung communication. Kasi for sure, merong iba dyan interested. Okay, thank you so much. Binigay na ba ni Meng yung number niya? Ayan, yung email ni Meng. Ayan. Yan. Okay, picture tayo guys. And break lang tayo konti. We will come back for Excel training naman. Tama ba? O, muna kayo, bathroom break muna. Then, ngumuya-nguya na kayo. Kagaya ko, kumakain na ako kanina pa. Hindi Hindi ko na malata. Hindi kaya. malata. Sige, 1, 2, 3. Okay. Para isang posting na lang kayo sa social media mamaya. Dire-diretso, di ba? Wag mo na isang posting na lang tayo. 3 training in 1 day. Okay? Okay. Well, wait lang. Yung wala sa camera na yung 3 and 6 ha. Pero sige, pipicturean ko pa din kayo. Okay, nasa 4 and 6 na ako. Yung wala ng mga camera yung nasa-shot ko. Pero okay lang yan. Meng, thank you so much. Again, Okay, yung thank you. information ni Meng. Hope to see your accounts sa trial namin, Yes. Bye. Oo. Sige, baka magpunta-punta rin sila. Saan ka pupunta, Meng? Saan ka makikita? Or may mga free ba kayong roadshow ba? Ang tawag doon? Sa ngayon wala. Ang ko lang yung sa Train- Palawan na trip sa September pa naman yun. Training lang na. Ah. Okay? Okay, Again, thank you. Thank you so much, Meng. Bye. Break lang kami konti. Thank you. Okay, guys, pwede pa tayo mag-break.